Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda. Sabi nila kapag oras na natin sa puso raw nagsisimula. Pero para sa marami sa ating mga kalalakihan na higit 10 anyos, ang unang tunay na senyales ng problema ay nagsisimula sa isang lugar na mas personal sa ating silid-tulugan. Opo, tama po ang narinig ninyo. Kapag ang dugo ay hindi na dumadaloy sa paraang dapat nitong gawin sa bandang ibaba, hindi lang ito isang dagok sa inyong kumpiyansa. Isa itong malinaw na babala, isang paalala mula sa inyong katawan na ang inyong kalusugan ay nasa panganib. Ang tinutukoy natin ay isang tahimik at unti-unting paghina-mahina na sirkulasyon, mas mahinang daloy, pagkawala ng tigas at isang pagod na nanunuot hanggang sa kaibuturan ng inyong mga buto. Ito ang mga tahimik na unang babala ng isang bagay na mas seryoso. Ngunit heto, ang isang makapangyarihang katotohanan na madalas nating nakakaligtaan. Hindi pa sumusuko ang inyong katawan. Nais pa nitong lumaban, gumaling at muling maging malakas. Kailangan mo lang itong bigyan ng tamang mga kasangkapan para magawa ang trabaho nito. Sa loob ng mahigit 50 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kalalakihan sa buong Pilipinas na muling matuklasan ang kanilang sigla, lakas at kumpiyansa nang hindi kinakailangang umasa sa isang aparador na puno ng mga gamot o mga maselang pamamaraan. Ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi lamang isang teorya. Ito ay isang napatunayan, natural at nakakagulat na simpleng paraan. Alam nyo, karamihan sa mga lalaking lampas sinta ay hindi napapansin ang isang kamangha-manghang katotohanan. Ilan sa mga pinakamabisang sandata laban sa pagtanda, paghina ng ari at mabagal na daloy ng dugo ay naghihintay lamang sa inyo sa seksyon ng prutas sa inyong lokal na pamilihan. At opo, prutas po ang tinutukoy ko. Hindi lang basta-bastang prutas, kundi 3 partikular na prutas na kapag ginamit ng tama ay maaaring makapagpabutin ng husto sa inyong sirkulasyon, suportahan ang kalusugan ng inyong bato-kidney at tulungang muling pag-alabin ang inyong buhay intimate mula sa loob. Sa mga susunod na minuto, matutuklasan ninyo kung ano ang mga prutas na ito, paano sila gumagana, nang sabay-sabay ang pinakakaraniwang pagkakamali ng mga kalalakihan sa pagkain nito at isang simpleng plano para tulungang i-reboot ang inyong sirkulasyon sa loob lamang ng 7 araw. Kaya't samahan nyo ako. Maaaring baguhin nito ang lahat. Bago tayo magpatuloy, kung seryoso kayo sa natural na pagpapalakas ng inyong enerhiya, sigla at sirkulasyon pagkatapos ng edad 60, siguraduhing subaybayan ninyo ito. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na mas mapabuti ang impormasyong ito para sa lahat. Sige, simulan na natin. Pulang ubas, ang tagapagsauli ng daloy ng dugo. Kung nag-iisip kayo kung saan magsisimula, dito po mismo. Ang mga pulang ubas ay hindi lamang isang matamis na merienda. Ito ang inyong unang linya ng depensa laban sa mahinang daloy ng dugo, mababang enerhiya at humihinang performance pagkatapos ng edad 60. Hayaan ninyong ipakita ko kung bakit ito marahil ang pinakamakapangyarihang kakampi na kailangan ng inyong sirkulasyon. Naaalala ko pa ang sandaling unang nakita ko ang koneksyon ng datos sa kwento ng isang pasyente.
Isang tahimik na hapon sa aking klinika, isang 72 anyos na pasyente, isang dating marino na nagngangalang Mang Roberto, ang pumasok at sinabi sa akin na halos nahihiya, "Dok, hindi na po gumagana ang mga bagay-bagay tulad ng dati." Hindi niya tinutukoy ang kanyang puso o mga kaso-kasuan. Ang tinutukoy niya ay ang daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. Kinuha namin ang kanyang mga lab test. Medyo tumataas na ang kanyang kolesterol at medyo mataas din ang presyon ng dugo, ngunit walang malalaking problema. Ngunit ang kanyang sirkulasyon sa bandang doon ay matamlay at ramdam niya ito. Mababa ang kanyang enerhiya at ang pakikipagtalik ay tila isang malayong alaala na lamang. Ngayon heto ang bahaging madalas makaligtaan ng maraming doktor. Ang inyong ari ay parang isang bintana sa kalusugan ng inyong mga ugat. Kapag hindi maganda ang daloy ng dugo, doon isa itong malakas na senyales na hindi rin maganda ang daloy nito sa ibang bahagi ng katawan. Doon ko sinabi sa kanya ang tungkol sa mga pulang ubas, ang maliliit at ordinaryong tingnan na mga prutas na ito ay puno ng isang natural na compound na tinatawag na resveratrol na pangunahing matatagpuan sa balat nito. Ang resveratrol ay may pambihirang kakayahang tumulong na i-relax ang inyong mga daluyan ng dugo at suportahan ang produksyon ng nitric oxide, ang mismong compound na kailangan ng inyong katawan para buksan ang inyong mga ugat, arteries, at magbigay daan sa mas malakas at mas matagal na sirkulasyon. Ito ay hindi lamang para sa pakikipagtalik. Ito ay para sa inyong puso, utak, at pangkalahatang sigla. Nang simulang kumain ni Mang Roberto ng pulang ubas, araw-araw isang dakok lang sa umaga, minsan kasabay ng almusal, minsan bilang merienda, sinabi niya sa akin na sa loob ng 2 linggo nakaramdam siya ng tunay na pagkakaiba. Mas may enerhiya siya sa maghapon, mas naging masigla siya, at oo, napansin niya ang isang malaking pagbabago rin sa bandang doon. Iyan ang kapangyarihan ng paggamit ng isang partikular na prutas ng may layunin, hindi lang dahil sa lasa. Ang mga pulang ubas ay paraan ng kalikasan para tulungan ang mga nakatatandang lalaki na maibalik ang kanilang daloy ng dugo. At ang pinakamagandang bahagi, madali itong hanapin at madaling kainin. Pero simula pa lang ang mga pulang ubas. Dahil kung kayo ay lampas 60 at hindi ninyo binibigyang pansin ang susunod na prutas na ito, maaaring tahimik ninyong sinisira ang inyong mga bato, kidneys, at ang pinsalang iyon ay maaaring humahadlang sa inyong tuluyang pagbabalik ng lakas at sigla na dati ninyong taglay. Pag-usapan natin ito. Continue. 2. Cranberries, ang tagapangalaga ng bato. Ilang taon na ang nakalilipas, mayroon akong pasyente na nagngangalang Mang Arturo, isang 78 anyos na retiradong guro. Mayroon siyang matalas na isipan at isang palangiting muka, ngunit palagi siyang pagod. Hindi lang basta matamlay siya, ay hinang-hina at sa kanyang sariling salita, parang kalahati na lang ng dati kong pagkatao. Noong una, sinuri namin ang mga karaniwang sanhi: testosterone, tulog, stress. Ngunit ang tunay na salarin ay ikinagulat, maging niya ang kanyang mga bato. Ang hindi napapansin ng karamihang kalalakihan ay hindi lang pag-ihi ang trabaho ng inyong mga bato. Ito ang pangunahing sistema ng pagsasala, filtration system ng inyong katawan.
Sinasala nito ang buong supply ng inyong dugo, inaayos ang presyon ng dugo, at direktang nakakaapekto sa inyong sirkulasyon, lalo na sa ibabang bahagi ng katawan. Kung nahihirapan ang inyong mga bato, lahat ay bumabagal ang daloy ng inyong dugo, ang inyong enerhiya, at maging ang inyong performance sa kama. Dito tahimik na nagniningning ang mga cranberry. Iniisip ng karamihan na ang cranberries ay pampalamuti lang sa pagkain tuwing Pasko o gamot para sa urinary tract infection. Ngunit higit pa roon ang nagagawa nito. Puno ng makapangyarihang compound na tinatawag na proanthocyanidins, ang cranberries ay tumutulong na labanan ang pamamagalinisin ang daluyan ng ihi at protektahan ang paggana ng bato. Pinapabuti nito ang mismong proseso ng pagsasala na nagpapanatiling malinis ng inyong dugo at masigla ng inyong katawan. Nang idagdag ni Mang Arturo sa kanyang pang-umagang rutina ang purong cranberry juice na walang dagdag na asukal, isang maliit na baso lamang, at isang kaunting binudbod na pinatuyong cranberries sa kanyang tanghalian, ang pagbabago ay kapansin-pansin sa loob ng ilang linggo. Hindi na siya gaanong nagigising sa gabi para umihi. Bumuti ang kanyang enerhiya, hindi na gaanong mabigat ang pakiramdam sa kanyang mga binti, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sinabi niya sa akin na ang kanyang mga umaga ay nagsisimula ng maging normal ulit. Ang inyong mga bato ay mga tahimik na manggagawa. Hindi ninyo mararamdaman na sila'y pumapalya hanggang sa ang kanilang paghina ay nakaaapekto na sa inyong pang-araw-araw na buhay. Kaya naman ang pagsuporta sa kanila ngayon, bago pa man dumating ang tunay na problema, ay isa sa mga pinakamatalinong hakbang na maaaring gawin ng isang lalaking lampas si Stanta. Pinoprotektahan ng cranberries ang pundasyon. Ngunit paano kung gusto ninyong higit pa sa proteksyon at nais ninyong buhayin muli ang pagnanasa, pag-alabin ang sigla at palakasin ang inyong pisikal na koneksyon sa inyong kapareha? Dito pumapasok ang ating susunod na prutas at maaaring magulat kayo kung gaano ito kabisa. 3. Cherries, ang pampasigla ng intimasya. May isang sandali sa aking practice na hinding-hindi ko malilimutan. Isang nakatatandang Ginoo, si Mang George na 74 anyos, ang umupo sa aking harapan at sinabing, "Dok, hindi ko kailangang maramdaman na parang 20 anyos ulit ako. Gusto ko lang pong maramdamang muli na malapit ako sa aking asawa. Miss na miss ko na po ang bahaging iyon ng buhay ko." Tumagos iyon sa puso ko. Dahil bilang isang doktor, ginagamot ko ang katawan, ngunit bilang isang lalaki, alam kong mas malalim ang intimasya kaysa sa pisikal na performance lamang. Ito ay tungkol sa koneksyon, kumpiyansa, at pagiging naroroon sa sandaling iyon. Doon ko sinabi sa kanya ang tungkol sa mga cherry. Ang mga cherry, lalo na ang mga tart cherry, ay isa sa mga hindi napapansing regalo ng kalikasan para sa kalusugan ng mga kalalakihan. Mayaman ito sa anthocyanins, mga makapangyarihang plant compound na tumutulong magpabawas ng pamamaga sa inyong mga daluyan ng dugo at sumusuporta sa malusog na sirkulasyon sa buong katawan, kasama na ang mga bahaging pinakamahalaga sa mga sandali ng intimasya. Ngunit ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng mga cherry ay higit pa sa daloy ng dugo. Tumutulong din itong palakasin ang antas ng dopamine
sa utak ang feel-good na kemikal na responsable para sa pagnanasa, motibasyon at emosyonal na pagbubuklod. Sa aking practice, may mga lalaking nagsabi sa akin na hindi lang nila napansin ang mas matibay at mas maaasahang paninigas pagkatapos idagdag ang tart cherry juice sa kanilang panggabing rutina, kundi naramdaman din nilang mas bukas sila sa emosyon, mas interesado at mas konektado sa kanilang mga relasyon. May isa pa ngang nagsimulang tawagin itong prutas ng mag-asawa. Sinusuportahan din ng mga cherry ang mahimbing na tulog sa pamamagitan ng natural na pagpapataas ng melatonin na tumutulong na ibalik ang balanse ng inyong mga hormone sa magdamag. Mas magandang tulog, mas magandang mood, at mas magandang performance, lahat ay magkakaugnay. Kaya't kung kayo ay nakakaramdam ng pagkalayo, kawalan ng gana, o hindi na tulad ng dati, huwag maliitin kung ano ang maaaring gawin ng araw-araw na pagkain ng cherry. Maliit ito, matamis, at nakakagulat na makapangyarihan pagdating sa pagbabalik ng kislap na iyon. Ngunit heto ang isang bagay na maaaring hindi ninyo inaasahan. Bagamat ang bawat isa sa mga prutas na ito ay epektibo ng mag-isa, isang bagay na tunay na kahanga-hanga ang nangyayari kapag pinagsama-sama ninyo sila. Hindi ito simpleng pagsasama lamang. Ito ay synergy o magkakasamang bisa. Hayaan ninyong ipakita ko kung bakit mas epektibo sila kapag magkakasama. 4. Ang kapangyarihan ng tatlo. Bakit mas epektibo kapag magkakasama? Ilang taon na ang nakalipas, nakausap ko ang isang kapwa-doktor na lubos kong iginagalang. Sinabi niya sa akin, "Jose, ang kalikasan ay bihirang gumana ng nag-iisa. Ang tunay na paggaling ay nagmumula sa synergy." Noong panahong iyon, tumango ako bilang pagsang-ayon, ngunit hindi ko pa lubos na nauunawaan hanggang sa nagsimula kong makita kung ano ang nangyayari kapag pinagsama-sama ng aking mga pasyente ang mga partikular na pagkaing ito sa isang maalalahanin at tuloy-tuloy na paraan. Kita ninyo, ang pulang ubas, cranberries at cherries ay bawat isa'y makapangyarihan. Ngunit kapag pinagsama-sama ninyo sila, isang mas malaking bagay ang nagsisimulang mangyari. Pulang ubas nagpaparelax at nagbubukas ng mga ugat na tumutulong sa mas malayang pagdaloy ng dugo. Cranberries, sinusuportahan ang mga bato na nagpapanatiling malinis na sasala at balanse ang dugong iyon. Cherries nagpapabawas ng pamamaga at nagpapataas ng pagnanasa kapwa sa pisikal at emosyonal na aspeto. Kapag regular ninyong kinakain ang tatlong ito, hindi lamang isang problema ang kanilang inaayos. Lumilikha sila ng isang malusog na sistema sa loob ng inyong katawan. Bumubuti ang inyong sirkulasyon, nagiging matatag ang inyong enerhiya, lumalalim ang inyong tulog, at dahan-dahan ang inyong sigla ay nagsisimulang bumalik, hindi lang sa silid tulugan, kundi sa inyong buong buhay. Nakita ko ang mga lalaking dating tanggap na ang paghina ay nagsimulang maglakad ng mas may tiwala, matulog ng mas mahimbing, at ngumiti ng mas madalas. Ang kanilang mga katawan ay hindi na sila nilalabanan. Sa wakas ay natatanggap na nila ang suportang kailangan para sa kanilang sariling paggaling gamit ang mga simpleng pagkain na karaniwang hindi pinapansin ng marami. Kapag ginagabayan ko ang aking mga nakatatandang pasyente sa pamamaraang ito gamit ang tatlong prutas,
para kaming nagbukas ng isang nawawalang mekanismo sa kanilang makina. Ang mga bagay na dati matamlay ay nagsisimulang gumalaw muli. Ang liwanag ay bumabalik sa kanilang mga mata. At hindi ito mula sa mga suplemento o gamot, ito ay mula sa pagbibigay sa kanilang katawan ng eksaktong bagay na matagal na nitong hinahanap. Ngunit kahit ang pinakamahuhusay na pagkain ay hindi magagawa ang kanilang trabaho kung gagawin ninyo ang isang kritikal na pagkakamali, isang pagkakamali na nakikita ko sa mga nakatatandang lalaki araw-araw nang hindi nila namamalayan kung gaano sila nito pinipigilan. Pag-usapan natin kung ano ang pagkakamaling iyon at kung paano ninyo ito maiiwasan simula ngayon. 5. Ang number 1 pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki sa prutas. Minsan ay may pasyente ako na nasa mga 60s, si Mang Tomas, na pumasok sa aking klinika na bigo. Sabi niya, "Dok, kinakain ko na po ang lahat ng tamang pagkain, ubas, cherries, pati cranberry juice. Pero walang nagbabago. Matamlay pa rin ang pakiramdam ko at walang tunay na pagkakaiba sa bandang ibaba. Nakita kong ginagawa niya ang kailangan, ngunit may kulang siyang isang mahalagang bagay. Isang bagay na madalas kong makita. Ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang maling prutas ang kinakain ng mga lalaki, kundi kung paano nila ito kinakain. Napakaraming lalaki ang kumukuha ng delatang prutas na babad sa matamis na arnibal, umiinom ng cranberry juice cocktail na puno ng dagdag na asukal, o inihahalo ang prutas sa isang mabigat at matabang almusal at umaasa ng himala. Hindi iyon pagpapagaling, iyon ay pananabutahe. Ang mga prosesong asukal kemikal na preserbatibo at maling tiyempo ay nakakasagabal sa kakayahan ng inyong katawan na sipsipin at gamitin ang mga makapangyarihang compound na nagpapabisa sa mga prutas na ito. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pagkain ng prutas pagkatapos mismo ng isang mabigat na pagkain, o mas malala ang hindi pagkain nito at pag-asa sa isang mabilisang suplemento na hindi maibibigay ang benepisyo ng tunay na prutas. Ang prutas ay kailangang kainin ng may intensyon. Piliin ang sariwa o frozen na may kaunting dagdag na sangkap. Mas mainam kung kakainin ito habang walang laman ang tiyan o sa pagitan ng mga pagkain kung kailan lubos na mapapakinabangan ng inyong katawan ang mga bitamina, antioxidant at mga compound na nagpapalakas ng dugo sa loob nito. Nang ipakita ko kay Mang Tomas kung paano tamang ioras ang kanyang pagkain ng prutas, ubas sa umaga, cranberries sa tanghali at tart cherries bago matulog, at kung paano ito ipare sa magaan at malinis na pagkain, binago nito ang lahat para sa kanya. Sa loob ng ilang linggo, bumuti ang kanyang enerhiya, bumilis ang kanyang sirkulasyon, at nawala ang pagiging matamlay. Kung gagamitin ninyo ang kalikasan bilang gamot, kailangan ninyo itong tratuhin ng may respeto, pagiging tuloy-tuloy, at isang matalinong diskarte. Ngayon, kung iniisip ninyo kung paano isasagawa ang lahat ng ito nang hindi masyadong nag-iisip, naghanda ako ng isang simple at sunod-sunod na plano na maaari ninyong simulan ngayon. 6. Ang inyong 7 araw na plano para sa pag-reboot ng sirkulasyon. Pagdating sa pagbabago ng inyong kalusugan, pagkatapos ng edad 60, natuklasan ko na karamihan sa mga lalaki ay hindi nangangailangan ng mas maraming impormasyon.
kailangan nila ng isang plano, isang bagay na simple, praktikal at madaling sundin. Naaalala ko ang isa sa aking matagal ng pasyente, si Mang Miguel, isang 27 anyos na retiradong kartero na nagsabi sa akin, "Dok, wag na po ninyo akong bigyan ng teorya. Sabihin nyo lang po kung ano ang gagawin ko at gagawin ko." Iyon mismo ang layunin ng 7 araw na reboot na ito. Hindi ito isang dieta o isang cleanse. Ito ay isang banayad na pagbabago sa kung paano ninyo pinapakain ang inyong katawan upang mapadaloy ang dugo kung saan ito pinakamahalaga, umaga habang walang laman ang tiyan. Simulan ang inyong araw sa isang dakok ng sariwang pulang ubas. Hayaan itong maging unang bagay na tatanggapin ng inyong katawan na magbibigay sa inyong mga ugat ng resveratrol para simulan ang araw. Gitnang umaga o maagang hapon, magdagdag ng isang maliit na serving ng pinatuyong cranberries, walang dagdag na asukal o uminom ng isang maliit na baso ng puro at walang tamis na cranberry juice. Nakakatulong ito na panatilihing malinis ang inyong mga bato at mahusay na gumagana ang inyong sistema ng pagsasala. Gabi mga 1 oras bago matulog, kumain ng tart cherries. Maaari itong isang maliit na mangkok ng frozen na cherries o isang kutsara ng tart cherry concentrate na hinalo sa tubig. Hindi lang ito nagpapalakas ng sirkulasyon, kundi sumusuporta rin sa mas mahimbing na tulog at pagbabalik ng balanse ng hormone sa magdamag. Kasabay ng mga prutas na ito, siguraduhing uminom ng maraming tubig, sikaping uminom ng 6 hanggang 8 baso bawat araw. Panatilihing malinis ang inyong mga pagkain, magaan ang inyong ehersisyo at matatag ang inyong pagiging tuloy-tuloy. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng malasakit sa inyong sarili araw-araw gamit ang mga tamang kasangkapan. Sa pagtatapos ng 1 linggo, maraming lalaki ang nakakapansin na mas may enerhiya sila pagkagising. Mas magaan ang pakiramdam sa kanilang mga binti at dahan-dahang bumabalik ang kanilang kumpiyansa. Ngunit ano ang mangyayari kapag ipinagpatuloy ninyo ito sa loob ng 30 araw? Doon magsisimula ang tunay na transformasyon. 7. Ano ang aasahan pagkatapos ng 30 araw? Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente na bigyan ang kanilang katawan ng oras upang tumugon. Ang pinsala ay hindi nangyari sa isang gabi at gayon din ang paggaling. Ngunit isang kamangha-manghang bagay ang nangyayari kapag ibinibigay ninyo sa inyong katawan ang bagay na tahimik nitong hinihiling. Naaalala ko nang kumustahin ko si Mang Jimmy, isang 70 anyos na dating foreman sa construction, pagkatapos ng kanyang unang buwan ng pagsunod sa plano ng prutas. Tiningnan niya ako nang may tahimik na ngiti at sinabing, "Doc, hindi ko akalain na ganito kalaki ang magagawa ng prutas." Ano ang ibig niyang sabihin? Nagigising na siyang muli na may enerhiya. Ang brain fog o pagiging malilimutin na dati bumabalot sa kanya tuwing umaga ay nawala. Ang kanyang pagpunta sa banyo tuwing gabi ay bumaba mula 5 hanggang 1 na lang. At ang intimasya, isang bagay na tahimik niyang tinanggap na wala na, ay nagsimulang maging posible muli. Napansin ito ng kanyang asawa, napansin niya at sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay mas mabuting bersyon na siya ng kanyang sarili, hindi mas bata kundi mas
naroroon. Pagkatapos ng 30 araw ng pagiging tuloy-tuloy, ito ang karaniwang napapansin ng maraming lalaki: mas matibay na paninigas sa umaga, mas matatag na reading ng presyo ng dugo, mas malalim at mas nakapagpapahingang tulog. Isang panibagong pakiramdam ng pisikal at emosyonal na sigla. Naglalakad sila ng may higit na gaan, nagsasalita ng may higit na katiyakan, at nakakaramdam ng kumpiyansa na hindi nagmumula sa isang bote. Ito ay nagmumula sa loob. Iyan ang kapangyarihan ng natural at tuloy-tuloy na pagbabago. Kapag mas maganda ang daloy ng inyong dugo, ang inyong buong buhay ay nagsisimulang gumaan. Isang huling salita mula kay Dr. Reyes: kung may isang bagay akong natutunan sa mahigit 3 dekada ng pagtulong sa mga kalalakihang lampas 60, ito po iyon: ang inyong katawan ay gustong gumaling. Nais nitong gumalaw, magmahal, kumonekta, at muling maramdamang buhay. Ngunit kailangan nito ang inyong tulong. Kailangan nito ang mga tamang senyales, at kung minsan, ang pinakamakapangyarihang mga senyales ay nagmumula sa mga pinakasimpleng bagay tulad ng isang mangkok ng cherries, isang dakok ng ubas, o isang baso ng cranberry juice. Sinimulan natin ang paglalakbay na ito na may babala na ang mga unang senyales ng pagtanda ay madalas na lumilitaw sa bandang ibaba bilang mahinang sirkulasyon. Ngunit hindi tayo tumigil doon. Natuklasan ninyo kung paano maibabalik ng pulang ubas ang daloy, kung paano pinangangalagaan ng cranberries ang inyong mga bato, at kung paano mapag-aalab ng cherries ang pagnanasa. Natutunan ninyo kung paano iwasan ang mga karaniwang pagkakamali ng mga lalaki, at nakakuha kayo ng isang simpleng 7 araw na plano para makapagsimula. Ang mga lalaking nagtatalaga ng kanilang sarili dito, kahit kaunti lang, ay madalas na nagsasabi sa akin na ito ay isa sa mga pinakamahusay na desisyon na ginawa nila para sa kanilang sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagbuo ng momentum, pagpiling suportahan ang inyong katawan ngayon sa isang maliit ngunit makabuluhang paraan upang ang bukas ay maging mas maganda at ang susunod na araw ay mas lalo pang bubuti. Ang susunod na hakbang ay nasa sa inyo na. Ang aking aral sa buhay para sa inyo ay ito: huwag kailanman isusuko ang inyong katawan. Mayroon itong hindi kapani-paniwalang kakayahang gumaling kung bibigyan ninyo ito ng tamang suporta. Ang tunay na lakas sa ating pagtanda ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng hitsurang parang 30 anyos. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sigla upang lubusang maisabuhay ang buhay na mayroon tayo ngayon. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, huwag ninyo itong sarilinin. Ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang mahal mo sa buhay na maaaring mangailangan ng paalalang ito. At gusto ko pong marinig ang inyong kwento. Mayroon ba kayong karanasan sa mga prutas na ito? Handa na ba kayong simulan ang inyong paglalakbay? Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa. At kung gusto ninyo ng mas marami pang ganitong payo, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Salamat po sa paglalaan ng oras para sa inyong sarili. Ang inyong kalusugan ay ang inyong kapangyarihan. Ating protektahan ito ng sama-sama.